Nanakaw at Abusado Network Alliance or tama na at initiator ng Kilusang Bayan kontra Kurakot or KBKK. Si Professor David Michael San Juan ay makakausap po natin. Professor San Juan, good morning po, si Peter Atica dito sa Balitapatan. Magandang umaga po, Sir Peter at Ma'am Rica, sa ating mga tagapakinig at tagapanood din. Magandang umaga po sa lahat. Good morning, Prof. Thank you po. Prof, that was interesting, intriguing also dahil iba't ibang mga grupo, yung mga nasa bandang EDSA ang naghalo-halo. Paki-explain po sa amin. Sino bang Sino bang mga grupo yung nandun at ano yung mga grupo naman na nandun sa Makati? Apo. Ganito po, yung pong kahapon nangyari ay White Ribbon March. Ang pangunahing nag-organize ito ay ang White Ribbon Movement na pinangungunahan naman ng Interreligious Council Leaders for National Transformation, no, na ang pinaka-pinuno ay si Kidapawan Bishop Colin Bagaforo, no. So, pero iba-ibang relihiyon na nandiyan, no, kasama rin dito ang National Council of Churches in the Philippines, mga evangelicals, no, kagaya ni Bishop F. Tendero, no, at ng mga Orthodox, ang iba pang mga relihiyon, no, at may mga may mufti at mga imams tayong nakasama dito sa Interreligious Council na ito, no. So ang tama na at kay BKK, hindi kami parte o wala kami sa umbrella ng White Ribbon Movement or WRM. Pero kami ay considered as a partner or a cooperator of White Ribbon Movement. No, kaya kami nag-join sa White Ribbon March. Nabuo yung idea na ito kasi para mas lalong labanan nga yung kahirapan, corruption at kawalang pananagutan. Ang major advocacies ng White Ribbon March, no, ay yung focus natin doon sa anti-dynasty. Yung maalis na yung sistema ng mga corrupt dynasties. Siyempre, yung paglaban sa corruption, gusto natin ng good governance, gusto natin ng electoral reform, at siyempre, pang long-term din, socio-economic reforms para yung budget o yung pera na mababawi sa mga magnanakaw na politiko, mailalaan sa public services, kagaya na education, healthcare, pabahay, pensyon sa matatanda at iba pa. So ngayon, aminado naman po tayo na talagang we invited everyone, kagaya nga na sinasabi lagi ni Bishop Colin, welcome lahat ng anti-corruption na nagmamahal sa Pilipinas. So ang bahagyang kontrobersya ay may mga grupo na sabihin na nating may ibang naisin. Pero bago yun, bago ko ikwento sa inyo yung tungkol doon, gusto ko rin bigyan din na tama yung binanggit ninyo na ang napakaganda dito sa White Ribbon March kahapon, talagang ang daming grupong represented eh. At magsimula tayo bukod doon sa iba-ibang relihiyon na yung iba first time lang na naririnig natin magsalita, di ba? Halimbawa yung mga kapatid nating imam, no? Bihira sila magsalita sa mga rally na kontra corruption, no? And for the first time in recent memory ay may mga kasama tayo sa iba't ibang relihiyon nga, no? So, ang isa pang dapat bigyan diin po, yung mga kasama noon sa Bahasa Luneta at saka dating sumama sa Trillion Peso March naman sa EDSA, kahapon nagsama-sama sa isang venue lang, sa People Power Monument. Okay. So yun yung gusto kong bigyan din, yung unity ng mga puwersang anti-corruption. Yeah. May nagsasabi na may mga big fish naman nang nakulong. Ano yung overall temperament ng mga nagrally kahapon, Prof? Palagay, naiinip na ba sila na wala pang sumusunod dun sa mga tinatawag na big fish na naipakulong na? Tama po kayo. Ganun po ang sentimiento namin at nating lahat, no, na kahit yung mga wala sa rally, yun din ang overall sentiment na bakit isang senador pa lang ang nakakulong, ang dami-daming involved, ang dami-daming may kaso, bakit wala pang kongresistang nakukulong, di ba? Ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla, around 10% ng mga kongresista, so parang roughly more than 30 congressmen, ang under investigation, sabi ng Ombudsman. Pero nasa na yung resulta ng investigasyon, di ba? Forever na lang bang investigasyon? Wala bang kakasuhan? At sa pagkakaalam natin, may mga inirekomenda na ng kasuhan pero hanggang ngayon,
tingin pa rin natin nasaan ang kaso, nasaan ang warrant of arrest para sa mga kongresista at senador na nagnakaw ng ating pondo, no, na dapat para sa flood control. Siyempre, kailangan ring managot ang Malacanang, no, kasi sila ang nagre-release ng budget. Uulitin natin, billions of pesos ng pondo para sa flood control projects na marami ay naging ghost projects lang, no? Naubos yung pera pero walang naitayong proyekto. So napakalaking question na sasabihin ng Malacanang na wala silang alam or walang kinalaman dito ay paano na ilabas ang pera, paano bilyong-bilyong piso ang nanakaw nang hindi nila alam, sila yung naglalabas ang pera. At sabi nga natin kahapon din no, sa rally, binigyan din natin na yung budget secretary ni President Marcos, budget undersecretary naman ni President Duterte. So parang pare-pareho sila ng modus dito, no? Kaya dapat palawakin at palalimin ang investigasyon para matiyak na makakasuhan na at maikukulong yung mga sangkot, no? Binago nga kahapon nga parang nirevisan na ng kaunti ng ating mga students, no? Yung mga estudyante yung nag-chant nung kung natatandaan niyo, sikat na chant, di ba, yung kulong na yang, mga kurakot. Oo. Kahapon, nirevise na po yan kahapon. Ano Ano na, na yan? Kulong na yan, ay kulong lahat, mga kurakot. May emphasis na doon sa lahat. Lahat. Oo. Kasi nga naman yung yan, parang ang generic eh. So ngayon lahat, no? Kaya parang yung lahat ng sangkot dapat managot, nandun na rin sa chant na kulong lahat, mga kurakot. At yun yung isang development. May pag-recognize yung mga nasa rally kahapon na Marcos at Duterte, sino mang mga dinastiya, Okay. kinalaman sa pagwaldas ng flood control funds, confidential funds, intelligence funds, Mm. kasuhan dapat panagutin sa lahat ng formang pwede. Okay. Mhm. Professor, Yan ang malinaw okay. Sandali lang po at begging your indulgence. Meron lang kaming flash report pero please stay with us. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Kisame ng Candaba Trade Center sa Pampanga bumagsak po. Ayon po yan sa Candaba DRRMO. Ang ibang detalye inaalam pa po kaya abangan dito sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Going back, Professor David, thank you for staying with us po. No? Para balansehin lang po din natin, may report pong natanggap na ang Pilipinas ay napakaganda ng transparency initiative when it comes sa budget natin, no? Sa budget transparency natin dito sa Southeast Asia. So kung meron naman po tayong magandang budget transparency, bakit po hindi pa rin sapat para ma-absolve, mapigilan ito ang korupsyon sa bansa? Nakikita din po ba natin that there are also something good na ginagawa ang gobyerno natin? To be fair, ang masasabi natin itong nakaraang budget cycle, ang for the first time in recent memory din, inimbitahan ng House Speaker yung iba't ibang grupo para sa ilang mga sesyon kung saan pinayagang makapaghapag ng kanilang mga position paper hinggil sa budget process, sa lalamanin ng budget, yung iba't ibang civic society organizations, itong mga non-government organizations, people's organizations at iba pa. Pero yun nga, ang naging problema, di parang pinabayaang magsalita, pinayagang magsalita, ano ang gusto ng mga tao sa budget. Pero yung lalamanin talaga ng budget, ang nangyari, ang control pa rin ay nasa Malacanang, nasa Kongreso at Senado. Kaya nga pagdating doon din sa ini-livestream nila, di umano na budget hearings at saka yung dating small group kung tawagin, yung BICAMs, no? Bicameral session ng Kongreso at Senado para i-finalize yung budget. For the first time in the history of the Philippines ay naka-livestream, napapanood natin paano nire-revisa yung budget. Pero ito ang natatandaan ko, mismong isang senador, si Senador Amy Marcos, of course, may mga criticism din tayo sa kanya. Pero yung isang natatandaan ko na sinang-ayunan ko nung sinabi niya noon, ay paano po namin malalaman kung gaano kaayos ang pagre-revisa ng budget? Ang bilis-bilis pong fina-flash sa screen ng mga amounts and then yung pagbabago. Pero wala namang summary na pre-provide. Ano yung
mga pagbabago na yan, basta na lang may amount na nabawas na dagdag, fina-flash sa screen. Iyon na ba yun? Yung parang ganun yung sinabi ni Senator Amy Marcos. And we agree na kahit yung mga nandoon nakapag-monitor sa session na yun, nandun mismo sa session, tayo rin na nag-monitor sa live stream, ay mawiwindang or mahihirapang sundan kasi sobrang bilis. Tapos, hindi nila pre-provide sa publiko yung mga dokumento. Humingi kami niyan Sumulat kami noon sa Senate President pa noon si Tito Soto, no? Si Senator Tito Soto. Sumulat ako sa office niya para hingin lahat ng dokumento. In-acknowledge naman yung sulat namin. Pero hindi nila i-provide yung dokumento. And then later, nalaman namin, may ilang organization na binigyan nila na access sa dokumento. Nakausap namin yung mga organization na yon. Ang sabi nila, sobrang dami rin ng datos. So parang dahil binigay siya ng few days or few weeks before nung talagang session, wala rin silang time Hindi na i-review. himay, oo. Oh, tsaka Yun. malulunod ka sa datos. Kaya nga. Paano? Tama po. Oo. Malulunod sa datos. Kasi Ayan. hindi nila agad binigay. Okay. Hindi pa natin pinag-uusapan yung yung dynasty. Pero we'll leave that for another day. Professor, maraming salamat po sa inyo and sana hindi kayo bumitaw sa inyong mga pinaninindigan, ano? Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at sa inyo rin po, Sir Peter at Ma'am Rica. Opo, Thank you. ingat po kayo, Prof. Okay, thank you Salamat. very much. Maraming salamat, Professor David Michael San Juan, convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, or tama na. Ganon din po ang sinasabi ni Danny Buenafe sa amin. Tama na. Tama na, ako na, sabi Mag-goodbye niya. na kayo. Alas 10, in punto. Kabayan.